Voices that shape the narrative, truth that stands unwavering, culture that defines our people, governance that drives change. The Bangsamoro Lens. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome again for another episode ng The Bangsamoro Lens. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Pag-uusapan natin iba't ibang mga topics sa storya na dapat ninyong malaman at maintindihan, lalo pat galing sa mga prominente mga tao na talagang pinag-uusapan nila is about The Bangsamoro. May guest tayo ngayon na talagang isa siya sa kilala at nakukuha na natin ng kumbaga impormasyon na hindi lang sa in the national scope, pero ngayon ay kaya nga natin siya kasama ngayon, pag-uusapan naman na natin yung kanyang perspektibo when it comes to the Bangsamoro. Lalo pat yung pinag-uusapan natin about the Bangsamoro, the coming Bangsamoro parliamentary elections. Ako po si Nords Maguindanao. Well, si Atty. Alex Sabaton po ng Bangsamoro Lens at kanina, Nords, binabanggit mo yung ating panauhin ngayon. But before we introduce her, no, let us put the context, no. Kasi nga po for decades, Bangsamoro struggle was about identity, about stride to self-determination and peace, no. But this coming September 2026 will be a defining moment for the Bangsamoro people. For one, this will be the first time na magkakaroon po tayo ng tinatawag na Bangsamoro parliamentary election. And this one will tell us whether finally we will institutionalize the so-called genuine autonomy or this is just another transition to a clan-based political system, no? At ang maganda rito, Nords, sasamahan tayo ng isang political strategies and analyst, no, for us to help us go deeper in the political realities insofar as the transition. So no other than, of course, yung ating, sabi ko nga, nung pinakilala ko siya, nung kanina, nung kasama natin, her reputation precedes her name, no? Of course, Ma'am Malutikia, magandang araw dito po sa The Bangsamoro Lens. Magandang hapon, Alex. Magandang hapon, Nords, no? Salamat sa inyong imbitasyon at kinalulugod ko na makasama dito. Ngayon ko lang narinig na may ganitong programa. So napakahalaga ho na maintindihan natin kung anong nangyayari sa BARM. Well, totoo yun. Kasi ako, Nords, nung every now and then, nakikita ko yung mga comments ni Ma'am Malu. Oo. Of course, and the recent one yata, yung binabanggit mo yung the historic Bangsamoro election. No? So parang ang dating dyan. Yun yung purpose. How significant is this one? No? Because of course, alaman natin, meron tayong tinatawag na traditional election under a presidential form of system. But this one is quite unique because alam naman natin, sabi nga nila, many times no, ginagamit natin yung asymmetrical autonomy. Because of the uniqueness na we have a presidential form of government in India at meron tayong tinatawag na parliamentary at a regional level. So, on a policy perspective, itong mga ganitong klaseng, is this a constitutional innovation as far as you being a political analyst? Oo, siguro, Alex, napakahalagang tingnan natin kung paano na-mold yung Bangsamoro Organic Law. Part doon yung struggles na pinanggalingan, no? Nagkaroon tayo ng peace process with the MILF, hindi naman ginustong magkaroon ng parliament. Ngayon sa BARM, talagang giniit nila na parliament kasi mas diretso at lalakas yung partido, mas diretso ang boto ng tao. Ang pagkakaiba dito, bakit ko sinasabing historical? Kasi hindi sanay ang Pilipinong bumoto ng parliament. Very personal driven ang politika natin sa national at saka sa local. Pagdating mo sa BARM, dalawa ang pipiliin nila. Isang district na individual at isang party. So, ang laking nuance nun, ang laking pagbabago kahit sa appreciation ng balota, kahit sa yung pag nagkakampanya ka kasi sa kampanya, nasanay na tayo na iboto mo itong taong ito. Ngayon, historical siya kasi ito ang una. Although delayed na ito na 4 na beses na papalit-palit ng date, no? Pero kailangan 'yon kasi kung talagang
na win over na natin yung ating mga kapatid sa MILF, kailangan mag-govern sila na may mandato. Kaya historical ito kasi ngayon appointees lang ng Malacanang. At nakita naman natin yung nangyari sa BTA, ilang beses yun iniiba, yung Bangsamoro Transition Authority, na supposedly 40 ang nunumbrahan ng national, 40 ang galing sa MNLF, pero itong of late, parang Outnumbered. na-dilute. Oo. Oo. At isa yan sa mga issues na matagal na nilang sinasabi na magkaroon na ng eleksyon para maiayos, no? Hindi ka magkakaroon ng exit program kung hindi nagkaroon ng legitimate election. So napakahalaga nun, parte pa rin yun sa proseso ng decommissioning. Kasi kung ayaw mo ng rebelde at lahat at gusto mong kapayapaan, ito yung exercise na napakahalaga sa kasaysayan ng BARM. Oo, no, tama, no? Pero, ma'am, looking at the, ang dami niyo na din pong I mean, articles that you have written, people that you have talked to, yung mga tao kilala mo, people in BARM. But eventually, the last say would still be the people, yung talagang boboto. Sa tingin niyo po, is the people in BARM ready Alam mo, for the parliamentary? ganda yung tanong na yan, Norge, no? Masyado, alam naman natin ang botohan sa BARM, kuminsan yung leader, Oo. kuminsan yung head of the Nasanay sila family. sa ganun Oo. Dati. Oo. Kumbaga, may Kuminsan- pagka-feudal type Oo, yung tapos system. Kuminsan umaga may lilinya, pagdating ng tanghali nawala na, nagkagulo na. Oo. So, malaking konsiderasyon yon na titingnan natin dito sa gagawing election sa September 14, na hindi ma-set aside yung boto ng tao, no? Kasi pag nakita ng taong bayan, lahat naman na nangyayari sa eleksyon, ine-experiment sa BARM Oh yeah. From Agree. makinarya, balota, True. lahat. Ever since. So Oo, tama. napakahalagang pakita ng BARM na hindi ngayon gusto namin kami ang boboto. Ngayon naman, eksperimento sa parliamentary. Oo, diba? Daming Ang experiment. dami, tama. So nga, no? Tingnan mo, even in the jurisprudence sa Supreme Court, halos lahat ng things that you did not expect, no? Nagkakaroon ng, alam mo, parang merong parang sui generis ko tawagin na nabanggit mo nga na parang halos lahat dito na, I mean, hindi naman lahat ng kababalagan dito nangyayari, but technically merong part din na ito yung nagpapayaman din ng ating mga, siguro yung pag-come up ng mga batas ng lalo na yung sa COMELEC, how they perceive kung ano yung mga nangyayari sa grounds. At kanina nga yung tanong na how ready, minsan babalikan din natin ng COMELEC yung kanilang kahandaan. But what is essential for this is kasi nga yung nuance kamo na bago ito In fact, doon pa lang sa pagboto mo doon sa mga regional political parties, ito regional base. No? So kailangan maintindihan ng ating mga botante how important. Kaya nga Alex, ang sinasabi ko siguro oo, mga kampanya ka, magpapakilala ka, pero napakahalaga kung sino mang partido ang may ability na mag-voter education. Okay. Yan. Yan ang mananalo. Yes. Bakit? Kasi tinuturuan mo sila, ito yung balota, ito yung machine, ito ang paraan ng pagpili, may isang tao sa district, may isang political party. So, hindi sanay, pag tinanong mo sa outside of BARM, isa lamang ang binoboto natin, tao. So, masyadong personal driven. Ngayon, kailangan sa kampanya ma-communicate ano ba ang difference ng UBJP sa BFP. That's true. Lalo na kung 16 parties yan, dapat klarado kung ano yung pagkakaiba at yun yung magiging endearing na ibaba ang buhay ko dahil dito sa mga political parties na to. Kaya napakahalaga yung naratibo, paano ba nagsimula ang BARM? Kasi yung mga bagong partido ngayon cannot claim na nandun kami, nakipaglaban kami. Oh yeah. 'Di ba? Yung naratibong yun napakahalaga at sa tingin ko ang isa lamang grupo na may ganung naratibo ang MILF. At ang MILF ay ang UBJP. So kailangan hindi yun nawawala sa equation, marahil hindi sila
maraming pera, marahil hindi nandun ang mga mayors na bigla na lang nagbaliktaran. Just recently, Just recently, di ba? parang isang party na pinuntahan. Oo, so siguro napakahalaga na ma-stress yun at napakahalaga ng mga yung mga nagtuturo kung paano mag-appreciate ng balota. Napakahalaga ng Yes. observers, no, para makita talaga how was it. Ma'am, dun sa naratibo, no, kasi importante yun na isa yun dun sa palagay ko that will set apart, of course, other organization, other political parties over the others na kamo nga parang sa ngayon, as we speak right now, merong 16 na political parties, no. On a personal note, pwede ba rin natin masabi na this is also an indication na tumataas yung, kamulatan. Maturity, political. Dahil of course, otherwise, baka kung 2-3 partido lang yan, but the mere fact na maraming makikisali rito, pwede nga gamitin makikisawsaw yung iba, no? Alam mo, Sabi wag naman sana for the sake of makisawsaw lang, but I think yun yung isang part din na the mere fact na, of course, we have to elect a political parties, and at the same time meron pang sectoral representative from the district and then the district, no? So tingin ko what's crucial right now really is how we can get across to the region the message, and probably yung voters education. So dito dapat yung paghahanda, though alam naman natin, or nakikita natin sa ngayon pa lang grabe na yung mga political shifting and realignment sa ground. But siguro sa atin, as part of the narrative, let us look at it as on a positive, no? But basically, you being a political analyst, ano yung nakikita mong mga pwede maging risk or challenges in this kind of first ever na alam mo yung active? Alex, yung pinaka-risk dyan is yung may political party na kagagawa lamang ang kukuha ng naratibo ng MILF. Bakit? Kasi napakahalaga yung naratibong yun dahil nanggaling sila sa being a revolutionary, no? Noon ngang isang beses nung ako'y huling bumaba doon, nagulat ako na yun nung nagpapakilala, ang sabi, I was born and raised inside the camp. Yung naratibong yon kailangang mailabas kasi doon mo sasagutin bakit gusto namin ng kapayapaan. At hindi naman perpekto siguro yung transition years kasi talagang nasasanay, no? Kasi may mga issues na lumalabas tungkol dun sa transition years. Alam po nyo, walang perpektong governance model, wala rin perpektong Even na political bago pa party. sila. Oo. Bago ang BARM. Oo. At siguro tatagal pa para nyo maramdaman kung ano yung mga programa. Pero napakahalaga na ang desisyon sila. Hindi yung taga Maynila o taga Malacanang. Oo. In some cases na kumbaga lahat tayo observer, no? And one of our observation na nakita din namin during those times, yun yung when it comes to voter education, kumbaga kanina naitanong ko yung kahandaan ng mga sasabak, lalo na yung MILF-led groups. Pero ang problema minsan is yung mismong sasali, hindi yung kahandaan, because if you would look under narrative, talaga revolutionary group sila. So this revolutionary group joining a political process, mahirap in the transition, although nagkaroon nga ng transition, na mismo yung mga tao nila, hindi din nila alam kung ano mangyayari. Actually, when we were one time, nagtanong-tanong, alam nyo ba kung sino bobotohan nyo? Sabi niya, they were expecting na may bobotohan silang chief minister on the ballot. So that's one thing na, teka, hindi ganoon yung mangyayaring botante. So when on the side naman ng COMELEC, sabi nila, ito yung magiging pinaka-colorful na balota. Because they have to put the logos of the parties. So sabi ko, teka, tama nga yung sabi ni Mamalu kanina na there's, aside from campaigning, people should know yung visuals ng mga kasi. So, nakita ko parang, teka, people
should really kailangan kabisado nila kung ano yung logo Oo. ng kanilang Oo. iboboto. Kasi kung hindi, kasi ang dami daw nun eh. Biruin mo 16. So 16. yun yung pipili mo kasi. So Oo. paano natin sila ipe-prepare naman etong mga political groups when it comes to etong ganito? Alam mo ang isa pang kailangan so sa side ng botante pinag-usapan na natin. Sa side ng mga political groups, you really have to come up with what makes you different from the kung ikaw ay isa doon sa 16, what makes you different from the 15? Kung titingnan mo yung logo, karamihan may kulay green. Lahat. Hindi ko alam kung yun ay sinadya. Mahirap kasi pag ang tanda mo, hindi yung green. Pag tapos nakita mo sa balota, lahat pala sila may May green. green, may yellow. Oo, 'di ba? What is unique with one party is yung naka-point ng hand. Yun lang. Kasi yung iba traditional na logo. So, hopefully matandaan yon at hopefully mat-translate ano bang ibig sabihin ng ganong senyas. Naging issue din yung kay Brother Robin Padilla. Oo, yung nagdadasal siyang oo, 'di ba? Payong magiliw niya na nakaganon. Oo. So, at saka alam mo, Nor, hindi kasi alam ng mga tao sa Maynila ang kultura Totoo. ng Muslim. Katulad doon sa isa kong interview, yung tao nga sa Mindanao, ang tindi ng judgment ng taga-NCR, yung mga Muslim. So kung hindi mo naiintindihan yung pinanggagalingan nila, you're talking of the Bangsamoro lens, hindi mo maiintindihan bakit ba sila ganito, 'di ba? Feeling niyo pa rin naaapi kayo ilang ganaming pondo na ang naibigay sa inyo, Yan ang 'di ba? sinasabi na Oo, so yung mga issues na yun kailangan nating tingnan at kailangan rin nating ihanda marahil dito sa dadating na eleksyon yung future set of leaders. Yeah. Kasi makikita mo karamihan dun sa mga partido, dun sa 16, old names. Oo. Yung sabi nga Ayan. ni Attorney Alex, no? Dynastic, old families, blah, blah, blah. Pero kung titingnan mo, nagbabago ang mukha ng BARM. Marami akong nakilala na bata na galing nagtapos ng masters ng doctoral sa Middle East, bumalik sa kagustuhan makatulong. Marami, nagulat rin ako sa daming babaeng miyembro ng Miyembro mga ng partido, Yes, no? oo. Totoo. Ang dami. At mga bata. So sabi ko, Professionals. at pag tiningnan mo yung kanyang election code, yung sectoral nakalakip sa political party eh. So minamando na ang political party dapat meron kayong 8 sectors. Na iba naman sa atin dahil sa atin hindi political party defined yung sectors. Oo. So yung nuance ng BARM, sabi ko baka pwede ito siguring reform sa party list dito sa national. Na ilagay ko kung ikaw lakas, NUP, sino yung sector mo? Oo, yun. Diba? So, Tama. dala-dala Oo, yung sector within the political party. Ang problema mo dito sa taas, ang political party, source lang ng CONA. Oh, yun. Oo. Oo na. Yung certificate of nomination, no? At saka ng COC. Oh, yung COCN ko na. Pero maganda Ito, pagdating mo sa BARM, hindi na lang yun eh. Kailangan dala-dala mo yung agenda ng partido. Pero ano yung susugang ko yung maganda yung punto mo doon sa sectoral party na that's quite unique no dito sa magiging BARM parliamentary election dahil doon sa national level yung party list system natin ang alam natin na nangyayari diyan though hindi ito explicitly but there are party lists run by a major political party. So, dapat nga kamo naka-identified yung sectoral ng per political party. So, that's one thing probably that we can look for this coming election. Doon naman sa punto nung visuals, kasi of course, alam naman natin, we are now living on a social media age, no? Or era, na minsan, it helps. Will it help yung visuals or Oo. that's one, no? Probably kung makakatulong yon. And then palagay ko the COMELEC should also provide an opportunity for these political parties as well as the sectoral na magkaroon ng sort of know your candidates. Di ba? Para naman kasi nga kauna-unahang parliamentary election ito. So dapat
para mabigyan din ng opportunity kung sino talagang may naratibo. Hindi yung kamo nga parang unfair naman dun sa biglang kung nagkaroon na lang ng parang paltay sa lakay ka lang. Na nung nakita mong okay na tayo Opportunity. nito, opportunity. Opportunistic ang dating eh. Which is Na- actually nakikita na natin. Kasi sa Doon na biro mo may pupunta. 16. Ang bilis ka ang agad bilis nag-mushroom. nag-mushroom. So basically siguro yung mga ganon that will I think to level the field and at the same time to educate the very people who will be casting their votes in the coming election. Mahalaga 'yun kaya nga ang maraming kailangan na voter education, maraming kailangan ng COMELEC free time para makilala ang mga partido at siguro yung kung sino magdadala ng storya na Yun, doon tayo talaga sa narrative. Yun eh. no? Kasi, tinan mo, mama, if you would look at if you would put it on the perspective of narratives, those parties who are coming from the revolutionary group really has narrative on their contribution on having the ARMM, Yeah. ARMM pa, and then the Totoo naman. BRMM. Totoo naman. But now, yun nga, parang opportunistic. Ah, Kaya makikita mo, those who are filing their candidacy has never fought o kaya Yes. hindi man lang nasali dun sa Diba? dati. Alam mo, dati, Yeah. pinagsasabihan pa nga eh. I don't want to, ayoko magbigkas. Oo. Pero pinagsasabihan pa nga yung family, uy, wag ka sumali dyan sa grupong yan. Kasi hindi alam kung makukuha ba nila yung kagustuhan nila. But now, all of a sudden, all those people who are telling that way, kasama na. Yung kasama. Sila pa ang nangunguna. At saka merong lumalabas na naratibo na hindi lang daw ang MILF ang may karapatan. Yun. Kasi sila din daw bumoto at sila rin daw parte ng BARM. Well, in a way. Siguro sa plebisito, no? Pero yung governance part, talaga namang biro mo, ako isipin ko revolutionary ka tapos biglang nagpalit ka ng sombrero, governance ka na. Oo. Mahirap yun Given na nahirapan pa sila mag-register because may Oo. petition. Totoo naman. Imagine mo. Ano nakita mo doon, ma'am? Nung Ayun. narinig mo yung ganun? Sabi ko pinupolitika naman masyado. Kaya nga may isa akong kaibigan natin na tinawagan ko na sabi ko, alam niyo pag hindi niyo yan na-credit, Yes. parang walang peace process. Biro mo ilang taon yan na transition sila. Tapos ngayong matutuloy na yung election, biglang issue pa lang accreditation. Dun sa lahat na nag-file sila ang una, 2013 pa yan Can we nag-accredit. explain that, ma'am? That actually, perspective na nakikita. ang nakita ko doon, ma'am, dapat nga nung nag-usap kami ni Nords, una, dapat it should be prudent enough for the COMELEC not to take cognizance of those opposition. Oo, dapat immediately, di ba? Parang alimbawa, usapang ano na lang tayo rito, yung usapang kanto. Ano ba naging ambag mo rito? I mean, biglang nung nandyan na, parang ikaw pa ang lakas-lakas ng loob mo, samantalang... Dahil ba ikaw yung may pera? Oo. Dahil ba ikaw yung may At influence? saka titingnan mo meron nga akong nakitang isang video na ang pagkasabi dapat nagpapahinga na sila sa katandaan nila, nandun pa rin sila, lumalaban, sumusuong pa sa isang bago sa kanila, yung mga elders, no? Totoo yun, kasi pag inalam mo yung storya nila, yung sa kabataan nila, tapos sumali sila at naging revolusyonaryo sila, tapos ngayon, siguro yung isang very, very unique, si Nur Miswari was also a revolutionary but failed in governance. Not all revolutionaries are successful in governing. Pero ito, oo, may mga mali, pero nandun pa rin yung panakagustuhan na mabago yung buhay ng mga Muslim. Naandun yung sana maayos yung kinabukasan para hindi na sila katulad namin. So meron silang ganun. Nung ngang anong tawag, convention, nakikita mo yung mga rebelde, halos natutulog na. I mean, Wala naman. it's a group of old people, Yes. but whose heart is still there, willing to see things through. So, sana naman respetuhin natin yun kasi, biro mo, ang binuhos mo, buhay. Buhay. 'Di ba? Pero ang nakikita ko din naman dyan, Ma'am Malu, no, parang of course yung journey naman nung
bago pa tayo naging BARM, ARMM muna yan. But of course, we cannot discount the fact na lahat naman kung sino man yung mga umupo dyan, one way or the other, may mga inambag yan. Of course, as to how significant, makikita natin na yung transition from ARMM to BARM is backed by data. Dahil ako one time, base dun sa pag-research ko rin, if you compare the economic indicators, kahit pa paano umusad on a regional indicator itself, dun mismo sa PSA, yung sa Philippine Statistics Authority, parang moving. So that's a positive note somehow. Pero kung ako yung tatakbo ngayon dito sa parliamentary elections, maliban doon sa naratibo, you being a political strategist and an analyst itself, no? Ano yung dapat na message that I would like to get across to the voters? Siguro Maliban sa naratibo. ang unang-una mahirap ang transition to a peaceful way. Okay. Kasi hindi na barrel of the gun ang pinag-uusapan. Hahabaan mo ang pasensya mo. Sabi nga nung isang elder, hindi naman kami marunong magbalanse ng libro. Nagbabalanse kami ng libro. Ngayon nagiging accountable kami sa mga bodong pumapasok. Talagang 360 shift yun, no? At the same time, siguro, yung ibukas mo yung isip ng batang Muslim, lalo na yung issue ng radicalism ng bata yung batang Muslim na pwede kang managinip. Pwede mong makita ang buhay mo dito sa BARM. Pwede kang maging proud sa pagiging Muslim. Yeah, totoo naman yan. It's really the elders talking to the young ones and encouraging them. Sumali kayo dito sa demokrasya. Kasi yung radicalism may not be what we need today. Pag tiningnan mo ang BARM, ang daming resources, ang daming posible. Yes. Yun nga lang, how do you teach a revolutionary to think of investments? Diba? Challenge So talagang maraming handholding at saka yung pagbubuo na ito yung direction na gusto natin, ito yung roadmap. Yun ang napakahalaga. Pero paano mo nakikita naman, I mean, we've seen it already. Nag-file sila and actually kahapon yung last, no? And it was parang nakakita na naman tayo ng another political circus na kumbaga ang dami nakita natin. Pero ang talagang what stand out most are okay, sabihin na natin. What stand out most is yung mga apelyido. Yung mga apelyido ng already done there, been there, na local government voted people, ando na naman on the parliamentary side. Kumbaga yung relative nila yung pinatakbo. Kasi okay, lagay kita dito kasi baka makuha na naman natin dito. So, sa madaling salita, we are traditional political leaders trying to hijack or maneuver the already BARM because nakita nila The 6 years of BARM, nakita nila, may pondo. Ganito, may opportunity. Nakita nila yung potential. Nakita nila yung Saka potential. pwede ka magbukas ng negosyo. Ano political landscape? Paano to, kumbaga, are we seeing na baka mamaya, BARM would be a seat, on the coming election, baka mamaya, BARM Parliament would be filled with people coming from those political alam mo, Jenny, nga yung pinag-uusapan na 40 galing sa kanila, 40 appointed para ma-dilute nga yung ganyang influence. Pero today, that's Wala the na reality. Maghahalal ka based on kilala mo, di ba? kilala mo. May pangalan, may network. Oo. And they know what, this is their forte. Oo. So, kaya malaking bagay yung voter education, malaking bagay na sabihin sa mga botante, huwag kayong gumaya sa Maynila na puros dynasty. Diba? Kayo yung, alam mo, ang BARM really is the experiment of the nation. Nako talaga. In naman sana anything. maging failed na naman. Saka, Ang tingin naman natin dyan, tama yung description na this is an experiment at the same time. But this could be
something that will bring good for the people Yeah. of the Bangsamoro. Maganda naman. That's one. Dahil sabi nga natin, kanina binabanggit natin, when you talk of resources, Dami. BARM has a number of resources that they can utilize, no? In fact, yun yung pinupunto natin na baka nga eventually, pag naitawid ng mga IC ito, hindi malayong maging model ito at a regional level. Tama ka doon, Attorney Alex, no? Naghahanap ang bansa, natalo ang parliamentary sa presidential sa constitutional commission by 1 vote. Okay. Oo, so lahat gusto parliament. Bakit? Kasi ang parliament madali mo ma-dissolve. Pag vote of no confidence, pwede Yun, mo yun. ma-dissolve, di ba? Yun. Hindi katulad ng presidential na ayaw na namin, pero sige pa rin. Maghahantay ka pa rin talaga ng yung termino eh. Oo. Oo. At saka dito, lalakas ang partido kasi hindi ang hinahalal yung politiko. No? So dito, pag natapos ang eleksyon, makikita mo, makikipagkoalis ba yung mga maliliit na party sa malalaki para makabuo sila ng government of the day? So, hindi importante yung majority, importante kahit isa lang seat ang nakuha mo, may say ka. Kasi yung isang seat may actually determine kung sino ang coalition to put together the government of the day. Paano I mean, kanina tinatanong ko dito sa sarili ko yung bang, of course, it will be a political party base. Accountability rests to the party itself, not to an individual. Pagdating doon sa assuming na nandyan yung election, nagkaroon na tayo ng a full members of the parliament, paano magkakaroon ng changes doon sa delivery of services, governance itself, comparing it to from an appointed one or a presidential to a full elected members of Kasi the sa parliament? parliament, yung minister, kasama sila doon. They will be part of the legislative body. So madali yung usapan sa policy, sa pondo kasi nandun ka. Ang mahalaga rin doon is yung pag nagsama-sama yung maliliit, katulad sa Malaysia, nagsama-sama yung maliliit, naging controlling ngayon si Anwar Ibrahim. Okay. Kaya na-elect si Anwar Ibrahim eh. Hindi si Kadilan ang nakakuha ng buong boto, pero dahil nagsama-sama, kahit isang partido may say. At pag nag-usap, saan ba natin, ano ba yung programa natin? Yung coalition becomes very important. So, ibig sabihin niya, not necessarily that you hold the majority party, but pag nagkaroon pa rin ng coalition, in effect, pwede mag-iba pa rin yung dynamics Kasi sa parliament. mo 45 eh. Pwede pa rin mag-iba yung Kailangan mo majority. ng 45 para maghalal ng chief Pero minister. sa ating mga manonood, para lang you have to walk us to unlike in a presidential form bicameral system, mayroon ka talaga majority party, you have a minority party. In this kind of system. Nalulusaw yun. Okay. Depende sa mga issues na pinag-uusapan. So, magiging issue-based tayo. Oo, sa parliament issue-based. Yun yung maganda Oo, ron. Sa presidential talagang Dito kasi pag sa personal. presidential, number talaga yan. Oo. Party loyalty ang At saka nangyayari. natututo kang hindi consensus sa presidential kung hindi coalition. Coalition, okay. Na-mention mo about the coalition. If titingnan natin before pa the election, actually nagkaroon na ng coalition eh. Governors nag-coalition sila, yung BGC, di ba? Oo. Yung ilang mga sector nag-coalition din sila. Pero wala tayong and these are the traditional politicians. So talaga yun yung ini-emphasize ko eh, no? Pero maganda yan, Nord. Pero sa revolutionary groups natin, bakit parang walang coalition na nakikita? Kasi purist. Very pure sila. Ngayon, kailangan ba? Kailangan mo kung hindi mo makuha yung 45. Kasi dati We talk about before the election. This coming kailangan election. mo. Kung kunyari, pupunta ka dun sa SGA o pupunta ka dun sa island provinces, kailangan mo yung, particular sa Tawi-Tawi, si Governor ang sinasabi, hindi, may UBJP naman ako.
wag na nating galawin yan. Meron akong UBJP, meron din akong susuportahan na BGC. Pwede? Alam mo naman, traditional kasi yung ngayon eh. So, Yun ang pag sinasabi inintroduce natin. mo yung mga governor ng mga Yeah. probinsya, ganun sila mag-isip. So, pero pag nagbilang ka, o UBJ, basta hindi ko yan. Ako BJP, UBJP, pero meron din ako dito. Old tricks of the book, no? Oo. Old tricks from the book. Pero pag binuo mo yung 80, mapipilitan ngayon na para natin mahalal si Chief Minister, kailangan natin 45. Dati nga 41 lang. Oo. Ang 41 parang hanging parliament. Kasi kung matindi ang labanan, paano ka magkukuwalis? Pero yung 45, talagang may majority ka doon. Pero yung prior to the conduct of the election, dito pa lang sa estado Party. nito, parang nangyayari dyan, mayroong coalition of clans and political dynasties. No? Yan yung lumalabas. Pero yung nasa Sabi labas, ni kaya Nord. yung sinasabi ni Nords ngayon na parang sandali, kailan ba dapat magkaroon ng coalition? Prior or after the election? Because maganda yan tanong mo. ang pinaka-problema mo doon, kung nagkakaroon kagad ng coalition of clans or political dynasties, ay pwede mo nang ma-predetermine kung ano mangyayari sa parliament. Yan ang script ng ibang partido na dahil kami magkakasama, wala na kayong pag-asa dito. Kumbaga mangyayari dyan, it's more of a Negotiation. Deal. negotiated. Coalition of traditional politicians. Oo. Pero, alam mo ang mahirap dyan, hindi nila kinukonsider yung botante. So, pag nakita ng botante, kayo na naman. Ayoko dyan, dito ako boboto. Well, I hope that palagay ko, yun yung challenge ngayon for the NGOs or the civil society now, really to raise the awareness of the public na sandali ito, yan nga yung isang naratibo nung isang partido na kumbaga kami, decades ang pinuhunan namin dito. And then eventually, biglang ang dating ngayon, kami pa yung manalo sa Sekwera. May sekwera. Parang, where can you, So sad. the irony of the ironies, no? So parang, yun yung palagay ko, they have to reach out, that kind of, they will have to, yung mensahe na yan, across the regions na, my God, tayo to. At klaro yung pinaglaban namin mula umpisa. Kaya hindi mo Diba? pwedeng bitawan yung Oo. paano nagsimula eh. Kumbaga parang sasabihin nila, hawak namin ng beat. Yan. Tama. dapat Yan kami, mismo. Hawak namin ang B. Bangsamoro. Hawak namin ng B ang Maganda yan, Bangsamoro. Kasi Isa mo tuloy gagawa. Because ang tinitingnan ko doon, Malu, of course, you cannot expect the millennial, the Gen Z, na aware sila sa mga ganitong political plays or dynamics. And palagay ko, dito magkakaroon dapat ng massive, hindi lang yung voters education, but awareness itself. Siguro kailangan rin ng massive indoctrination. Precisely. Kasi ano bang pagkakaiba nitong partidong ito doon sa iba? Pero you can get across that kind of message through social media dahil nag-iba na yung Yes. yung landscape eh. Yes. The way to do it now is yung mga ganitong platform. Alam mo, ang problema lang, ang nakikita ko, parang iilan lang ang community ng Muslim sa social media. Defined siya ngayon by the political party running. Pero yung social media community ng professionals na Muslim, walang ganong disaggregation eh. Walang Oo. community. The community. The moment you are Oo. able to build that, kunyari kayo, attorney, o sino yung mga attorneys ng Kwan, may ibang perspective na papasok dun sa arena na, hindi na lang ito traditional ha. Kasi kami, nag-aral kami, nandito kami sa Maynila, pero concerned kami dyan. Ito naman. Parang yung mga community of the Bangsamoro outside the Bangsamoro territory. Yes. Oo. Kasi ang ano ko lang doon, kapag ang umasa tayo doon sa social media defined by different political parties, of course, these are self-serving. Yes. These are all geared towards in aid of election. Oo. Unlike nung you provide the alternative. Alam mo, interesting doon, diba? Attorney Alex, doon sa sectoral, isa doon is IP. 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 Ulama. Ulama. Diba? Traditional So, leader. binigyan ng election code ng BARM ng chances yung non-Muslim. So yan, isang swing. Kanino yan pupunta?
liligawan ba yan? Kasi yun yung medyo hindi masasagasaan ng political clan, political name. Yun yung masasabi mong independent-minded voters. May sense of belongingness. Kung Yes, boboto, yes. kasama ako dyan. Oo, Sectoral yan. Dapat Oo. siguro ang kailangan din natin diyan yung magkaroon ng consensus build-up platform based on political parties' vision and mission and programs. Kasi hindi po pwedeng pagandahan lang tayo ng visuals dito. Oo. Kasi Ang gaganda ng visual, ha? May isang nagsabit na, nagulat ako. May palakihan na tarpaulin. Oo, Panakihan yan, ng mga yan. tarpaulin. Alam mo kasi may may psychological dimension yan na May retaining factor eh. pag nakita na ito, maganda yung pagkakagawa Oo, nito. oo. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng attraction. Pero dapat sa atin, sa panahon ng ganitong era, dapat hindi na tayo ganun mag-isip eh. Dapat hindi na tayo compartmentalize. At saka napakahalaga siguro ng mga ganitong media, quote-unquote, dahil kailangan dalhin mo yung ilaw sa BARM sa September 14. Agree. Para yung takutan, yung the usual, mawala at maraming matang nakatingin. Kasi interesado both ang international at Manila Yan naman. audience. Yes. Dahil ito yung first time na talagang medyo malaki-laki yung poder na maibibigay dun sa mahahala. Actually, kami ni Lords, that's one of our, kumbaga, naging objectives. Na, of course, the mainstream media will not, kumbaga, discuss this thoroughly. Dahil unang-una, hindi naman din nila gaano, with your respect, yung dynamics ng culture. Isang bid, lagyan sa reporting. Unlike ng case namin ni Norse, na Talagang tututukan. Kumbaga, tutok talaga yan. Pangalawa, we know the culture because Galing Kayo doon. Oo, yeah. tiga dyan kami. So, ibig sabihin yan, doon pa lang sa mga galawan, kabisado mo na kung anong At klaseng saka galaw. ang difference yung dalawa, kung sa mainstream media, ang lente nila Manila. Kayo, ang lente ninyo, doon mismo sa lugar. So, napakahalaga yon kahit nga nung one time na interview ako, sabi ko, kailangan yung intindihin ang kultura ng lugar. Agree. Kasi, hindi basta-basta kukuha ka ng analyst, tapos magsasabi ng kung ano-ano, excuse me, kilala mo ba ang UBJP? Hindi ba yun yung Sub-Saharan? Yan. Si Sabsa. Nakuha mo kagad, ha? Oo. And actually nga kami, pinag-uusapan namin, why don't we invite him? Oo, di ba? Kasi Para alam mo yun, that would be an educational for him, event. yeah. With him. Oo. And then of course the public will understand also, ganun pala yan. Oo, kailangan kasi talagang i-educate. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung pagkain na yan dyan sa Tumaskurato na dumating. Ayun. Baka kailangan Kasi baka mamaya pag pinlag natin yan. Huwag mo muna i-plug. Pero makikita mo, Kausapin muna natin. yung mga ilang beses na ako pumunta doon, may mga sinasama ako, malubat alam mo yan. Sabi ko, naku, napakasarap ng pagkain ng Muslim. Iba ang luto, pero pag tinikman mo, kumakain nga kayo ng Thai, ng Malaysian, Agree. ng Indonesian, ba't hindi natin ito subukan? So, that opens a lot of Doon pa lang, kahit doon doon pa lang eh. Ibang To hindi kick off your curiosity. Hindi hard sell, di ba? Hindi hard Oo. sell. Kasi sa pagkain, pag na-touch mo yan, Oo. gusto mo na malaman yung culture. kung saan, di ba? So, napakayaman ho ng BARM, napakagandang lugar. Meron akong isang kaibigan, never been to Mindanao. Sabi ko, malapit ka na mamatay. Pumunta ka na doon. Kasi pag hindi mo na-experience ang Mindanao, parang hindi mo na-experience ang Pilipinas. Kasi lente lang ng Luzon. Totoo naman. At usually, ang lente ng Luzon, kami ang magaling, kami ang maganda, kami ang marunong manamit. O ano yung mga taga doon? Ako nga dyan, na personal experience when I was in the government pa noon, talagang merong isang usage from a department, kailangan niya bumaba ng Mindanao, and then fortunately, kami yung natap, no? And then, nung sinundo na namin sa airport yan, kumusta Yusek, ganyan, blah, blah, small talks. And then, sabi niya, kailangan ko rin bumalik ngayon. Sabi niya, mga bandang hapon. So, parang fly in, fly out lang. And then, eventually, nung nagkakaroon na kami ng ikot, sita, pagkain, sayang pala, sabi niya, dapat pala magstay ako rito kahit anuman lang. Pagkain. Pero, Yung 1,000 sa Maynila, hindi aabot sa
Oh, yung, Yung kaya nga ano, sikat yung yung, 1,000 sa man. Mindanao. kaya sikat yung pastel kahit dito sa Manila eh. May Pumunta ka lang dyan sa Quiapo, meron ka ng 20 siko na 25, pattern na tumaas na eh. kumbaga ano na yan, Naapektuhan. all in. Ako gusto ko lang puntahan din no yung ngayon. I mean, we're talking about the coming Nawi tayo sa Bangsamoro. pagkain. Kaya nga, Oo, gusto ko lang balikan. Mga may Yung ginutom yata Bangsamoro rito eh. parliamentary election. Hindi naman kumbaga hindi alam natin lahat that merong grabing political traction that is na happening right now sa BARM. Parties, dating magkakasama, nagkakalaban. Anong effect nito? At saka dapat ba nakikita to ng mga tao na may ganon? Ang hirap eh. Kasi I mean, for me, coming from Bangsamoro, talagang sumasama yung loob namin kasi ano ba yan? Binuin mo yung and with the advent of social media, gumagawa pa sila ng mga memes na hindi talaga Oo. karapat-dapat. Hindi Di ba talaga yung mga may ba yung- sungay at mga kwan? Oo, ganun yung kumbaga naisip natin, ganun na ba yung politika kababaw Oo. ng political competition natin sa BARM? Nakikita Kaya niyo ba? nga ang appeal ko parate, wag niyong gayahin ang ginagawa sa Manila. Oo, kasi ganun eh. Kasi ganun eh, ganun katindi ang banatan. Sana sa BARM, ang pinag-uusapan talaga yung future ng BARM. Plataforma, 'di ba? Tapos wag na nating drawingan ng kung ano-ano ang mga personality kasi hindi naman yun, lalong umiinit yung sitwasyon sa ground at hindi nyo alam kung anong epekto nun sa mga botante. Entertaining, pero hindi naman ganun ang politika ng BARM. Palagay ko, we have to, yun yung isang salin sa atin to provide an avenue where sanity will prevail over insanity, no? Kasi yung mga ganyang Ganun na gawa, nangyayari eh. talagang part of it is yung mga fake news, di ba? Designed to Parang may troll na sa BARM eh. designed to malign, no? So, Parang may akala, ganun eh. akala natin noon yung troll sa national lang, but Oo. ngayon, National level. nagkakaroon na rin ng Oo. traction, no? Oo. So, dati-rati yung mga troll, yung mga napapanood mo lang yan sa pelikula eh. Yung, but now, they are part and parcel of the strategies of different political parties. But then again, that's part of the territory. Wala na tayong magagawa dyan. But what will equalize this kind of strategies is yung education. At dapat dun pumasok. I agree with the pronouncement ni Malu na dapat yung mga professionals dito sa Sila naman yung Manila na masasabi natin na of course they have seen enough. Yeah. Parang Part of them have nakapag-isip na ako ng already line of guest. excelled in their field, no? So panahon naman ngayon na bakit Balik mo, kumbaga at stake dito yung future natin eh. Because ang tanong dyan is 20 years from now, who can recall what happened in September of 2026, no? So ibig sabihin yung magiging ambag mo 10 or 10 years from now, unbearing na yan eh. This is the, kumbaga, ito na yung defining moment eh. At saka, Attorney Alex, maraming Muslim sa Luzon eh. Yeah. Nagulat ako na may pockets na Meron. ang total registered voters ng BARM 2 million. Pero may mga grupo na nandito sa Metro Manila na hindi naman sila registered voters. Pero So, meron akong statistics dyan Oo. in 2020 sa national census natin sa PSA, ang binabanggit merong 7.8 million na Muslim population nationwide. Ngayon, ang punto ko doon, part of it, yung iba dyan nasa Luzon or Visayas, no? Pero it matters kung itong mga halimbawa, yung mga nandito, these are open-minded parties, Yes. na pwede namang tawagan, ay, itong iboto mo dahil ito yung magdadala ng ating platform. Para kumbaga OFW. Parang Yung OFW, Oo. kumbinsin mo naman yung mga Oo. anak mo. Lalo na kung ang breadwinner, yung So tiga campaigning rito. should be done also here, no? Parang gano'n. Dapat hindi tayo compartmentalize doon. Napaka-influential yung mga negosyante na nagtitinda sa Green Hills. One. Pinakita Sila. yung mga professionals na lawyer, doktor, accountant. Not necessarily block voting, but at least to help them guide yung kanilang mga relatives. Kasi napakahalaga nun dahil hindi naman nagkakampanya sa block voting eh. Oo. So Kasi parang local OFW din yung mga nandito sa Metro Manila eh, or outside the Bangsamoro eh. Kasi may say din sila kasi sila din yung nagpapadala, Oo. technically.
At So, saka gumagastos sila sa pamilya nila. ang nagiging open-minded na siguro yung lipunan natin dahil maraming mosque na eh. So, even yung prayers, rinerespeto natin, hindi yung pag nakakita ka na sa isang corner, biglang may diba? Biglang, ang daming kailangan mong matutunan para mo maintindihan yung Muslim faith. Pero kung ako yung dun sa isang political party that will be participating dito sa BARM election, probably talagang much of the effort will also be given to social media para magkaroon ng traction. Considering na regional yung magiging botohan dito sa mga political At saka to attract really the Gen Z. That's one, the Gen Z. So, pero kailangan, ayun nga, yung sabi ko nga sa Comelec, parang kailangan yun ng i-disaggregate mo yung 2 million. Walang ganun data eh. Na ilan ang Muslims. ang ilan ang by demographics, ilan ang class A, B, ilan ang class C, D, E, ilan ang by age, di ba? Kasi dun mo makikita na natututo na sa data at nasasama na yon sa pagpaplano. Kasi ngayon, ang usapan, hindi. Pag tinanong mo, sino ang command votes nyo? Ma'am, nasa kampo. Ilan yun sa kampo? Registered ba yan? Tapos magkakamot sa ulo. Sabi ko, Kasi ano yan ma'am, significant din yung mangyayari sa election by September na 2026 that even at the national level, even political parties, tinitingnan na rin yung 2020. Because the outcome would be for the 2026 BARM election will have a sort of, ano rin yan, not necessarily influence, but you're talking of more than 2 million votes. And The BARM. if you're able to set up for 2026, that team, that organization can readily be shifting to Agree. 2028. Pero doon tayo sa doon na naman tayo sa usual challenges that is happening in BARM, even though it is a national election, local election, which is the vote buying. And the perspective ng vote buying, given na ang format natin is parliamentary, we vote by party, we vote by sectoral, we vote by district. Nakikita mo ba na meron pa ring vote buying na mangyayari? Maaga pa lang may nagsabi na sa akin, ang total amount daw na gagastusin ng isang Nako. partido 40 billion. And that So, one, 40 billion divided by 2 million, yun yung cost, 20,000 per voter. Ano ka naman? the usual political traditional Oo, politician movement na. Kaya May nakikita laban mo, ba dyan yung mga nasa kampo? hindi, kailangan talaga yung CSO, talagang kailangan mag-build ka ng third force na titingin. Kasi makita mo ba yung reaction na bakit ang mayor, ang gobernador nagbaliktaran? Oo, Dahil sa nakita na provision ng natin. pera. Nako. 'Di ba? So, kung ganun, kawawa naman ang magandang simulain ng BARM dahil Nakakalungkot. madidefeat yun. So, as usual, ang parati naman natin naririnig, tanggapin ang pera, iboto ang tama. So, yun yung napakahalagang maintindihan. Nako, dapat. Pero pareho may mga kampanyang ganyan. I mean, to really get traction to the young people, no? Of course, kahit sa namang election, I mean, you can expect this kind of strategies, no? But at the end of the day, yun yung sinasabi natin na importante pa rin yung mayroon talagang tatayo na magbibigay ng tamang direksyon. Parang yung sinabi ni Kong Debiste kahapon. Oo. Sa Oo, sa di ba? Congress, lahat tayo Lahat? dito. Oo, di ba? May ganun siyang statement. Kasi the moment you drop the attitude na why are we in power for, Totoo naman. then you get to change the political system. Oo, tama, no? And when you get old guys, revolutionaries to say, no, ayaw namin yung gawin. Nako. Sabi nga nila, it's hard to train old dogs new tricks. New tricks. Oo, mahirap yun. Oo. So, anyway, notes, no? Pwede yung pahabol lang. Yeah, sige. Kasi kahapon, napag-usapan natin regarding doon naman sa template. If this template in BARM, which is in Parliament, would succeed, nakikita niyo po ba na it would be on a national? Oo. Kasi ang dami nagugusto na, teka, yun na lang yung gawin natin on a national level. Magkano na lang sa gastos? Oo, tama. Dalawa tayong bicameral, lower house, upper house. Nakita mo naman yung mga
allocables. Totoo naman, So, totoo naman. ang akin, Na hanggang ngayon hindi pa rin di ba? Oo, di ba? So, at para mumura ang eleksyon, hindi mo kailangan ang binoboto personal. Kailangan partido. Para rin tumibay ang political party system sa atin. Kung hindi natin gagawin yun, forever, it will take what? Ngayon, it will take 6 billion, 7 Totoo billion naman. Wow. to be president. That- Samantalang sa BARM, if you coalesce, if the consensus, the collaboration, madaling mapag-usapan. Palagay ko, Ma'am Malu, doon papasok yung how significant. Bumabalik pa rin tayo doon why this election will be a historic one. Because it will pave the way for all other opportunities in the future. Mhm. Not only for the BARM, but for the national as well. Because we will be seeing something so unique, especially that we will be adopting a full-grown parliamentary form of system in the members' parliament. Ang sabi nga nila, at the end of the day, what really matters is not the powers provided or vested with the autonomy, but how people lives will be changed. It's not the structure, but the delivery of the services. At doon palagay ko magkakaroon ng porte, yung may mga naratibo at may mga klarong plataforma. Madalas kahit sa national, mas marami yung panay forma kaysa dun sa plataforma. And hopefully in this particular instance, na sinasabi natin, lagi nating pinagmamalaki na mataas na po yung antas ng kaalaman, kamulatan ng ating mga kababayan sa Bangsamoro region or sa Pilipinas. And palagay ko, this is an opportunity also for them to showcase the best in them. No? So, yun yung mga probably Nords na hopefully we can hope. And ako, personally, I'm excited sa mangyayaring election. Hilingin na lang natin, matuloy na talaga. After Matuloy, oo. Matuloy. Kasi Oo. baka mamaya may mga pangambang pamatuloy yan. Diyan pangambang yan, manggagaling sa Maynila. Ayan. So, Hindi sa BARM. pag ano kasi yan wag naman sana mangyari, pero pag nangyari yan, alam na this. Oo, alam na Sabi din. nga nila So, well, anyway, Mamalu, Maraming salamat. thank you very much for sharing your time. Indeed, it was a very productive. We learn a lot from you, no? So, kami, hindi naman kami mga political strategists, analysts, kami mga bankero lang. Kailangan kayo sa sistema. Yeah. So, again, your... So maraming Parting salamat statement. ho dun sa mga nakikinig. I-follow nyo ho itong programang ito nang maintindihan nyo kung ano nangyayari sa BARM. Dun sa mga taga-BARM, alamin po nyo yung paraan ng pagboto Tama po. at alamin nyo yung mga issues at doon sa mga tumatakbo, siguro i-avoid ho natin yung family-based way kasi that will not serve the purpose of the Bangsamoro Authority. Ma'am, any socials? Yeah. Socials. Links na gusto nyo Social media, wag na. Wag na, oo. Baka makita yung kulay ko eh. Ayun, no. Sige. I mean, hoping, no, we see a lot of, like, Ma'am Malu, na kung saan na nakaka-contribute. Like we always say, talaga nagugustuhan namin na hindi lang kami sa Bangsamoro nag-uusap about the Bangsamoro. Gusto din namin pag-usapan yung Bangsamoro, like may kasama kami na may puso para sa Bangsamoro. Well, for one, yung binabanggit namin in North at this platform will provide an opportunity for the Bangsamoro people to, at the very least, they can go to para to add on doon sa kanilang mga kaalaman, no? And that's why we are bringing people with kumbaga insights kung ano talaga yung mga dapat na direction. At the end of the day, sabi mo pare, hindi naman to marites, no? Yun yung gusto natin maiwasan dito. So, sa ating mga kababayan, tumutok lang po kayo dito sa ating The Bangsamoro Lens dahil para po sa inyo to. Again, maraming salamat. Ako po si Sumusubaybay. Ako po si Atty. Alex Abaton. Nords Maguindanao.